Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo ang 3 uri ng bawang na makatutulong sa inyo na makatulog ng mahimbing sa buong gabi, nang hindi nagigising para umihi. Tama ang narinig ninyo, wala nang takbo sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Kaya para sa inyong sariling kapakanan, mga senior, panoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo. Dahil baka ito na mismo ang nawawalang susi para sa mas maginhawang tulog, mas mataas na enerhiya, at mas masiglang paggising tuwing umaga. Alam ko, marami sa inyo, siguro nasa 60S, 70S, o kahit 80S na, ay tinanggap na ang madalas na pagising sa gabi bilang normal. Iniisip ninyo, tumatanda na ako, natural lang yan. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang basta pagtanda yan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Institute on Aging at Harvard Medical School, ang madalas na pagising para umihi sa gabi, na tinatawag na nocturia, ay palatandaan ng kawalan ng balance sa bato, kidney imbalance, pamamaga ng pantog, bladder inflammation, o mahinang ritmo ng hormone na maaari pa nating mapabuti. At alam nyo ba? Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga Japanese at Korean medical universities, ang bawang, kapag ginamit sa tamang paraan, ay nakakatulong sa katawan para kontrolin ang paglabas ng ihi, suportahan ang mga bato, kidneys, at pakalmahin ang nervous system sa natural na paraan. Kung sang-ayon kayo na mas mabuti ang natural kaysa sa mga synthetic na gamot, i-type ninyo ang yes sa comment section sa ibaba. At pakisulat din kung saan kayo nanonood. Kayo ba ay mula sa Maynila, Cebu, Davao, o ibang probinsya? Gusto naming malaman kung saan nanggagaling ang ating Gintong Sustansya family. At habang nandito na rin kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang bell icon para hindi ninyo ma-miss ang aming lingguhang health tips para sa mga senior. Dahil dito sa aming channel, naniniwala kami na health is wealth. Pero ang karunungan ang tunay na susi. Kaya kunin na ang inyong notebook, umupo ng komportable, at panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Para sa inyong sariling kapakanan, mga senior. Dahil ngayong gabi, maintindihan ninyo na kung paano matutulog ng mahimbing, nang walang istorbo ng paulit-ulit na pag-ihi. Maraming senior ang may parehong problema, nagigising ng 1, 2, minsan 5 pa nga beses sa gabi para umihi. At karamihan ay iniisip, bahagi lang ito ng pagtanda. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi yon ang buong katotohanan. Ang tawag ng mga doktor sa kondisyong ito ay nocturia, at mahigit kalahati ng mga edad 60 pataas ang nakararanas nito. Isipin ninyo ito, sa wakas ay nakatulog ka na, pero makalipas ang 2 oras, gigising ka dahil puno na ang pantog mo. Babangon ka, ihi, babalik sa kama, at maya-maya, ulit na naman. Pagdating ng umaga, mas pagod ka pa kaysa bago ka matulog. Ngayon, ano nga ba talaga ang nangyayari? Ayon sa National Institute on Aging, ang katawan natin ay may hormone na tinatawag na vasopressin, na kumokontrol kung gaano karaming ihi ang ginagawa ng ating mga bato sa gabi. Habang tayo'y tumatanda, humihina ang paggawa ng vasopressin. Ibig sabihin, patuloy pa ring gumagawa ng ihi ang mga bato kahit natutulog ka, kaya mas mabilis mapuno ang pantog. Kasabay nito, humihina rin ang mga kalamnan ng pantog. Nagiging mas sensitibo ito, kaya kahit kaunting ihi lang ay nararamdaman mong kailangang umihi na. At para sa mga lalaki, lumalaki ang prostate gland habang tumatanda, na dumidiin sa daanan ng ihi, urethra, at lalo pang nagpapahirap pigilan ang pag-ihi. Para naman sa mga babae, iba ng kaunti. Pagkatapos ng menopause, bumababa ang antas ng estrogen, na nagdudulot ng pagbabago sa lining ng pantog at sa mga kalamnan ng balakang, pelvic muscles. Dahilan kung bakit mas mahirap kontrolin ang pagdaloy ng ihi. At huwag din nating kalimutan ang mga pagkain at inumin. Ang pag-inom ng kape, saa, o alak sa gabi, o pagkain ng maalat na pagkain sa hapunan, ay maaring mag-udyok sa katawan na maglabas ng mas maraming likido habang natutulog ka. Ngayon, ito ang nakakatuwang parte. Ayon sa mga mananaliksik mula sa Mayo Clinic at Harvard Health Publishing, ang kakulangan sa tulog ay lalo pang nagpapalala sa problemang ito. Kapag hindi ka nakakatulog ng mahimbing,
tumataas ang stress hormone na tinatawag na cortisol, at ang cortisol ay direktang nakakaapekto sa bato, kaya mas marami ka pang ihing nalilikha. Kaya nakikita ninyo, hindi lang pantog ang problema rito. Ito ay tungkol sa iyong mga hormone, ugat, nerves, ritmo ng tulog, at pagkain. Lahat ng ito ay dapat magkasamang gumagana. Kung nakaka-relate ka dito, yung nagigising ka bawat ilang oras at pagod ka pa rin paggising sa umaga. I-comment mo sa ibaba ang why yes, ako yan. Huwag mahiyang mag-share, hindi ka nag-iisa. Libo-libong senior sa ating gintong sustansya community ang nakararanas din nito. At kung naniniwala kang hindi natin kailangang tanggapin ito bilang normal na pagtanda, pindutin mo na ang thumbs up ngayon. Dahil may pag-asa talaga, at nagsisimula ito sa isang simpleng likas na sangkap, bawang. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano nakatutulong ang bawang sa pagbalanse ng paggawa ng ihi, pagpapakalma ng ugat, at pagpapaganda ng kalidad ng tulog mo. Kaya manatili ka lang, huwag mong iskip ang video, dahil ang pag-unawa sa bakit ay ang unang hakbang para muling makatulog ng mahimbing. Ngayon na alam mo na kung bakit ka laging nagigising sa gabi, pag-usapan naman natin ang isang napakalakas na natural na solusyon, ang bawang. Ang bawang ay isa sa pinakamatandang gamot ng kalikasan. Sa loob ng daan-daang taon, ginamit ito sa Japan, China, India, at maging dito sa Pilipinas bilang pagkain na nakagagamot, para sa puso, dugo, at immune system. Pero ang hindi alam ng marami, ang bawang ay nakatutulong din sa mga bato, kidneys, pantog, bladder, at mga hormone sa tulog. Tingnan natin ang siyensya sa likod nito. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Functional Foods noong 2020, natuklasan ng mga siyentipiko na ang aged garlic extract ay nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapababa ng oxidative stress. Iyon ang uri ng stress na sumisira sa ating mga laman loob habang tayo'y tumatanda. Kapag gumanda ang sirkulasyon ng dugo, mas maraming oxygen ang natatanggap ng mga bato at pantog, kaya mas mahusay ang kanilang paggana. Ibig sabihin, mas epektibong nasasala ng katawan ang dumi sa araw, hindi sa gabi, kaya mas kaunti ang pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi. May isa pang kagilagilalas na pag-aaral ni Hideaki Matsumoto mula sa University of Tokyo, na natuklasang ang alisin, ang compound na lumalabas kapag dinudurog o hinihiwa ang bawang, ay tumutulong i-regulate ang bilis ng pagsala ng bato, kidney filtration rate. Sa simpleng paliwanag, tinutulungan ng bawang ang mga bato na itama ang oras ng kanilang trabaho, hindi sobrang aktibo sa gabi, mas balance sa araw. Ang bawang ay nakababawas din ng pamamaga sa peder ng pantog. Kapag naiirita ang lining ng pantog, nagiging masyadong sensitibo ito. Kaya kahit kaunting ihi lang ay pakiramdam mo kailangang umihi agad. Ang anti-inflammatory properties ng bawang ay nakakatulong pakalmahin ang iritasyong ito. Pero hindi lang yan. Ang bawang ay may mahalagang papel din sa pagpapaganda ng iyong mga hormone sa tulog. Sa loob ng ating utak, may isang neurotransmitter na tinatawag na GABA. Ito ang likas na pampakalma ng katawan. Tinutulungan nitong marelax ang isip at makatulog ng mahimbing. Ayon sa pag-aaral mula sa Nutrition Research and Practice, 2019, may mga compound sa bawang na nakapagpapataas ng kakayahan ng katawan na gumawa ng GABA ng natural. Ibig sabihin, mas malalim na tulog, mas kaunting paggising sa gabi, at mas maayos na pahinga. Kung minsan ay naramdaman mong parang natutulog ka nga, pero gising pa rin ang isip mo, ito ay napakahalaga para sa iyo. Dahil ang bawang ay makatutulong sa katawan mong gumawa ng mas maraming GABA. Para makatulog ka ng tunay, hindi lang basta humiga. Ngayon, baka itanong mo, paano nagagawa ng isang pagkain ang lahat ng yan? Ganito yan. Ang bawang ay may mahigit 30 bioactive compounds, kabilang ang allicin, acetylcysteine, at mga sulfur-based antioxidants. Magkakasama silang kumikilos bilang isang koponan. Ang isa ay nagpapaganda ng daloy ng dugo. Ang isa naman ay nagbabawas ng pamamaga. At ang isa pa ay sumusuporta sa hormonal balance. Kung namangha ka sa kapangyarihan ng bawang, i-type mo sa comments ang garlic power, ngayon din.
Tingnan natin kung gaano karami pa sa inyo ang naniniwala sa karunungan ng likas na pagkain. At tandaan, hindi lang ito mga maliit na pag-aaral. Ang mga malalaking unibersidad sa Japan, South Korea, at Estados Unidos ay kumpirmado ang mga benepisyo ng bawang para sa tulog, bato, at kabuuang kalusugan. Pero tandaan ninyo ito, hindi lahat ng bawang ay par-pareho. May mga uri ng bawang na mas malakas, mas ligtas, at mas epektibo para sa mga senior. Sa susunod na bahagi ng video, ipapakita ko sa inyo ang 3 uri ng bawang na maaari ninyong simulan ngayong gabi, at kung paano ito inumin o kainin sa tamang paraan para sa pinakamagandang resulta. Kaya huwag kayong aalis, manatili hanggang dulo. Dahil ang matutuklasan ninyo pagkatapos nito ay maaring tuluyang magpabago sa inyong gabi at sa inyong tulog. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman. Ginamit mo na ba ang bawang bilang gamot dati? I-comment ang yes kung nasubukan mo na, o NTYT, kung ito pa lang ang unang beses mo. Babasahin ko ang inyong mga sagot. At syempre, kung may natutunan ka ngayong araw, pindutin mo ang thumbs up button at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang susunod na life-changing tip para sa iyong kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang unang uri ng bawang na maaari mong simulan gamitin ngayong gabi, ang hilaw na bawang. Yung parehong bawang na ginagamit mo sa pagluluto ng sinigang, adobo, o tinola, pero sa pagkakataong ito, gagamitin natin ito bilang gamot. Ang hilaw na bawang ang pinakamakapangyarihang anyo ng bawang dahil ito ang may pinakamaraming alisin, ang compound na responsible sa halos lahat ng healing benefits ng bawang. Ang alisin ay nabubuo lamang kapag dinudurog, hinihiwa, o pinipiga ang bawang. Kaya huwag mong lulunukin ng buo ang isang piraso ng bawang, dahil hindi nito mailalabas ang alisin. Ngayon, ano nga ba talaga ang ginagawa ng alisin? Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Antimicrobial Chemotherapy, ang alisin ay isang natural antibacterial, antifungal, at anti-inflammatory compound. Tinutulungan nitong linisin ang katawan, pahusayin ang daloy ng dugo, at suportahan ang paggana ng mga bato, kidneys. Sa isa pang pag-aaral mula sa University of Florida, natuklasan ng mga siyentipiko na ang hilaw na bawang ay nagpapalakas sa immune system sa pamamagitan ng pagpaparami ng white blood cells. Bakit ito mahalaga para sa tulog at pag-ihi? Dahil kapag malakas ang immune system, mas kaunti ang pamamaga sa pantog at bato, kaya mas kaunti rin ang pag-ihi sa gabi. Ang hilaw na bawang ay nakatutulong din sa pag-regulate ng natural na diuretic cycle ng katawan. Ito ang balance sa pagitan ng paggawa at pagpapanatili ng tubig. Kapag balanse ito, mas mahusay ang pagsasala ng dumi ng mga bato sa araw, hindi habang natutulog ka. Kaya paano ito inumin? Narito ang simpleng at ligtas na paraan para sa mga senior. Kumuha ng isang maliit na piraso ng bawang, huwag malaki. Durog ng marahan at hayaan muna ng mga 1-0 minuto. Ang maikling paghihintay na ito ay nagbibigay oras para ma-activate ng buo ang alisin. Pagkatapos nito, lunukin ito kasama ng maligamgam na tubig, mga 30 minuto bago matulog. Huwag nguyain dahil masyadong matapang at maaring makairita sa tiyan. Lunukin lamang ito na parang maliit na kapsula. Kung nababahala ka sa lasa o amoy, maaari mo itong samahan ng 1 kutsaritang pulot, honey. Ang pulot ay nakababawas sa tapang ng bawang at may sarili rin nitong benepisyo. Pinapakalma ang lalamunan at pinapabuti ang digestion. Nasubukan mo na bang kumain ng hilaw na bawang bago matulog? I-comment ang tried it kung nasubukan mo na o will try it tonight kung susubukan mo pa lang. Tingnan natin kung ilan sa ating gintong sustansya, family ang handang sumubok. Siyempre, isang paalala lang. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, gamot sa alta presyon, o may ulcer sa tiyan, kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang bawang ay napakalakas, kaya maaari nitong palakasin pa ang epekto ng ilang gamot. Laging ipaalam sa iyong doktor, bago uminom ng kahit anong natural na remedyo. Narito ang isang nakamamanghang kaalaman. Sa tradisyonal na medisina ng Japan,
Maraming matatanda ang umiinom ng isang durog na piraso ng bawang na hinalo sa maligamgam na tubig tuwing gabi. Naniniwala silang pinapanatiling bata nito ang mga bato at pinapalakas ang pantog. At ayon sa modernong siyensya, tama sila. Isang pag-aaral noong 2018 sa Journal of Nutrition ang nagpakita na ang mga senior na regular na kumakain ng hilaw na bawang ay mas maganda ang kidney function. At mas kaunti ang pag-ihi sa gabi. Kamangha-mangha, hindi ba? Isang simpleng sangkap lang sa kusina, pero kayang pagandahin ang tulog, palakasin ang daloy ng dugo, at patahimikin ang pantog sa gabi. Kung naniniwala kang ang kalikasan ay may lahat ng kailangan natin para manatiling malusog, i-comment mo ang Nature Hills sa ibaba. At habang nagko-comment ka, huwag kalimutang pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Itap ang bell icon para ma-notify ka kapag nag-upload kami ng mga bagong health tips. Lalo na para sa mga senior tulad mo. Dahil sa susunod na bahagi, pag-usapan natin ang pangalawang uri ng bawang na ginagamit na ng mga health experts sa Japan at South Korea sa loob ng maraming taon, ang black garlic. Ito ay mas banayad sa tiyan pero napakalakas ang epekto para sa mga bato at sa tulog. Kaya huwag kang lalaktaw, panoorin hanggang dulo. Dahil ang bawat uri ng bawang ay may kanya-kanyang lihim na kapangyarihan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang uri ng bawang, ang mas banayad, mas masarap, at mas makapangyarihan para sa mga nakatatanda. Tinatawag itong aged black garlic o pinatandang itim na bawang. Kung hindi mo pa ito nakikita, ang black garlic ay karaniwang bawang lang na pinapa-ferment o pinapatanda ng dahan-dahan sa loob ng ilang linggo sa tamang init at halumigmig. Habang dumadaan sa prosesong ito, ang puting mga butil ng bawang ay nagiging kulay itim, malambot, at bahagyang matamis, parang pinatuyong prutas. Pero ang talagang kamangha-mangha ay kung paano binabago ng fermentation ang sustansya nito. Kapag pinatanda ang bawang, nawawala ang matapang na amoy nito. Ngunit mas tumitindi ang kapangyarihang nakagagaling. Nabubuo dito ang isang compound na tinatawag na allyl-cysteine, na mas madaling masipsip ng katawan. Kilala ang compound na ito sa kakayahang protektahan ang kidneys, tulungan ang atay, at bawasan ang oxidative stress. Iyon ang uri ng stress na unti-unting sumisira sa ating mga cells habang tayo ay tumatanda. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 mula sa Kyungpook National University sa South Korea, ipinakita na ang aged black garlic ay may makabuluhang proteksyon para sa kidneys sa mga taong may mataas na oxidative stress. Napag-alaman ng mga mananaliksik na ang mga antioxidants sa black garlic ay nakatutulong bawasan ang pamamaga sa urinary system at pinoprotektahan ang mga sensitibong tissue ng kidneys at pantog. Sa mas simpleng paliwanag, tinutulungan ng black garlic na manatiling kalmado at balance ang mga laman loob mo, kaya't hindi nag-o-overreact ang pantog sa gabi. Pinapaganda rin nito ang sirkulasyon ng dugo, kaya mas maraming oxygen at sustansya ang nakararating sa iyong kidneys. At ito pa ang magugustuhan mo, mas banayad ito sa tiyan. Kaya kung ang hilaw na bawang ay masyadong matapang o nakakaasim ng sikmura, ito ang perpektong alternatibo. Paano mo ito inumin? Madali lang. Kumain ng 1 o 2 piraso ng black garlic sa gabi, mas mainam pagkatapos ng hapunan. Pwede mo itong nguyain na parang pasas, o durugin ng bahagya at haluan ng maligamgam na tubig. Dahil fermented ito, medyo matamis ang lasa, walang kapaitan, walang hapdi. Kung hindi mo ito makita sa palengke, mabibili ito sa mga health stores o online shops, kadalasang nakalagay sa maliliit na garapon. May ilan ding gumagawa sa bahay gamit ang rice cooker. Pinapatanda nila ito sa loob ng 0 hanggang 12 araw, palaging mainit at nakaselyado. Kung nakakita o nakasubok ka na ng black garlic dati, ay comment mo sa ibaba, Black Garlic Power. Tingnan natin kung ilan sa ating gintong sustansya, family ang may alam na sa sikretong ito. Ngayon, baka nagtataka ka, talaga bang nakatutulong ang black garlic para mas makatulog ng mahimbing? Ayon sa isang clinical trial na inilathala sa Journal of Medicinal Food noong 2020,
Natuklasan na ang black garlic extract ay nakatulong sa mga kalahok na makaranas ng mas malalim na tulog at mas mababang blood pressure sa gabi. Bakit? Dahil sinusuportahan nito ang produksyon ng nitric oxide, isang natural na sangkap na nagpaparelax ng mga ugat ng dugo at nagpapaganda ng daloy ng oxygen sa utak, kaya mas nakaka-relax ang katawan at mas mabilis makatulog. At heto pa ang bonus, ipinakita rin ng mga pag-aaral na nakababawas ito ng kolesterol at sumusuporta sa kalusugan ng puso, dalawang napakahalagang bagay para sa mga seniors. Kapag maayos ang puso at kidneys mo, buong katawan mo ay nakapapahinga ng mas maayos. Kaya kung isa ka sa mga taong gumigising ng pagod, namamaga ang binti, o madalas balisa sa gabi, makatutulong ang black garlic na ibalik sa balance ang iyong sistema. Parang natural na tune-up para sa katawan. Naniniwala ka bang ang pagkain ay maaring maging gamot? I-type ang yes sa comments kung sang-ayon ka. At tandaan, hindi ito isang mabilisang lunas. Ang natural na paggaling ay nangangailangan ng konsistensya. Kung gusto mo ng tunay na resulta, gawing bahagi ng iyong gabi-gabing routine ang black garlic. Sabayan mo ito ng balanseng pagkain, tamang pag-inom ng tubig sa araw, at bawasan ang likido bago matulog. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang aming mga bagong video. Linggo-linggo kaming nagbabahagi ng health education para sa mga seniors, para mabuhay kayo ng mas mahaba, mas malakas at mas masaya. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang ikatlong uri ng bawang, na hindi lang nakatutulong sa kidneys at pantog, kundi nakapapakalma rin ng nerbiyos at tumutulong sa paggawa ng melatonin, ang natural mong sleep hormone. At ang pinakamaganda, matamis ang lasa nito. Ito ang garlic honey mix, at baka ito na ang maging paborito mong bedtime routine. Kaya huwag aalis, dahil papunta na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlo at huling uri ng bawang na maaari mong subukan ngayong gabi. Isang uri na parehong makapangyarihan at masarap. Tinatawag itong garlic honey mix, isang natural na kombinasyong ginagamit na ng maraming henerasyon. Mula sa mga tahanan sa Japan, hanggang sa mga tradisyonal na lunas ng ating mga lolo at lola dito sa Pilipinas. Ang simpleng timplang ito ay may dalawang makapangyarihang sangkap, bawang at pulot o honey. Ang bawang ay naglilinis ng iyong katawan at sumusuporta sa iyong kidneys, samantalang ang pulot ay nagbibigay nutrisyon at nagpapakalma sa iyong katawan. Inihahanda ka para sa malalim at mahimbing na tulog. Kapag pinagsama mo ang dalawa, bumubuo sila ng tinatawag ng mga natural doctors na miracle synergy. Bakit ito epektibo? Ang pulot ay may natural na asukal at amino acids na tumutulong sa utak na maglabas ng tryptophan, ang parehong compound na makikita sa mainit na gatas. Ang katawan mo ay ginagawang serotonin ang tryptophan, at pagkatapos ay melatonin, ang hormone na kumokontrol sa iyong sleep cycle. Kaya marami ang nakakaramdam ng natural na antok at kalma matapos uminom o kumain ng pulot bago matulog. Samantala, ang bawang naman ay tumutulong sa iyong kidneys at pantog na i-regulate ang balance ng likido at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Kapag pinagsama mo ang dalawa, nakakamit mo ang perpektong kombinasyon. Kalmadong nervous system, relax na pantog, at katawang handa para sa mahimbing na tulog. Ayon sa isang pag-aral noong 2019 na inilathala sa International Journal of Food Sciences and Nutrition, ang pagsasama ng bawang at natural honey ay nakapagpapaganda ng immune function, kalidad ng tulog, at kontrol sa blood sugar ng mga taong lampas 55 anyos. Ang mga lumahok na regular na uminom ng kombinasyong ito ay mas maganda ang tulog at mas kaunti ang pagising sa gabi kumpara sa mga hindi gumagamit nito. Ibig sabihin, ito ay tunay na siyensya, hindi lang kwentong matatanda. Paano ito gawin sa bahay? Madali lang. Kumuha ng humigit kumulang 5 butil ng sariwang bawang. Balatan at hiwain ng manipis, huwag durugin. Ilagay sa isang malinis na garapon na salamin. Ibuhos ang puro at natural na honey hanggang matakpan ng buo ang mga hiwang bawang. Haluin ng bahagya, isara ang takip,
at hayaan sa temperatura ng kwarto ng 5 hanggang 7 araw. Pagkalipas ng ilang araw, mapapansin mong luluwag o igsi ang lakit ng honey at magiging bahagyang maanghang, senyales na handa na ito. Uminom ng 1 kutsarita nito tuwing gabi bago matulog. Pwede mo itong inumin ng direkta o haluan ng kaunting maligamgam na tubig kung gusto mo ng mas banayad na lasa. Karaniwan itong ligtas para sa mga nakatatanda, pero kung ikaw ay may diabetes, kumonsulta muna sa iyong doktor, dahil ang honey ay isa pa ring uri ng natural na asukal. Kung payagan ka ng iyong doktor, maaari kang gumamit ng kaunting dami, sapat lang para makinabang sa mga benepisyo nito. Sa tamang paggamit, mas marami ang mabuting epekto kaysa sa asukal na taglay nito. Kung gusto mo ng matamis at natural na lunas bago matulog, ay type sa comments, Sweet Health. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang susubok nito ngayong gabi. Ngayon, baka nagtataka ka. Bakit nga ba epektibo ito sa gabi? Dahil ang honey ay tumutulong panatilihing stable ang glycogen level ng atay, kaya't hindi naglalabas ang utak ng mga hunger o stress hormones habang natutulog ka. Ibig sabihin, mas kaunting pagising sa kalagitnaan ng gabi. Samantala, ang bawang ay tumutulong na ma-relax ang kidneys at pabagalin ang paggawa ng ihi habang nagpapahinga ka. Kapag pinagsama, tinutulungan nitong ma-recharge ng buo ang katawan. Isang simpleng timpla, pero huwag mong mamaliitin. Maging ilang holistic practitioners sa Europe ay inirerekomenda ito para sa mga seniors na hirap matulog o madalas umiihi sa gabi. Natural ito, abot kaya, at sinusuportahan ng siyensya. Kung naniniwala kang karapat-dapat itong ibahagi sa iba, ay type sa comments, I'll share this. At habang nagtatype ka, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Dahil dito sa gintong sustansya, ibinabahagi namin ang mga praktikal at siyentipikong payong pangkalusugan para sa gintong panahon ng iyong buhay. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo ang ilang lifestyle tips na maaari mong isabay sa mga garlic remedies na ito para maging mas epektibo pa ang mga resulta. Mga simpleng gawin na kayang ganap na baguhin ang kalidad ng iyong pagtulog. Kaya manatiling nakatutok dahil ang susunod na bahagi ay maaring maging susi sa iyong mahaba, tuloy-tuloy, at mahimbing na tulog gabi-gabi. Ngayon na alam mo na ang 3 uri ng bawang na makatutulong sa iyong makatulog ng mahimbing sa gabi nang hindi nagigising para umihi, pag-usapan naman natin ang isang bagay na kasing halaga nito, ang iyong mga pang-araw-araw na gawi. Dahil ito ang totoo, mga senior, hindi kayang ayusin ng bawang ang lahat. Isipin mo ang bawang bilang iyong natural na katuwang. Mas epektibo ito kapag tinutulungan mo rin ang iyong katawan sa pamamagitan ng tamang mga routine, lalo na sa gabi. Kaya ngayon, dumaan tayo sa ilang lifestyle tips na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalidad ng tulog at kontrol sa pantog. Unang tip, ayusin ang oras ng pag-inom ng tubig. Maraming senior ang umiinom ng maraming tubig bago matulog, dahil akala nila mas mabuti ito para sa kalusugan. Totoo naman na mahalaga ang hydration, pero mahalaga rin ang tamang oras. Ayon sa mga doktor mula sa National Kidney Foundation, mas mainam na uminom ng maraming tubig sa umaga at tanghali, at unti-unting bawasan ito sa gabi. Subukan mong huwag uminom ng maraming tubig 2 oras bago matulog. Bibigyan nito ng oras ang iyong kidneys na iproseso ang likido bago ka humiga. Kung umiinom ka ng gamot sa gabi na may kasamang tubig, ilang lagok lang, hindi isang baso. Umiinom ka rin ba ng tubig bago matulog? I-comment ang yes o no sa ibaba. Tingnan natin kung ilan sa ating gintong sustansya, family ang may ganitong gawi. 2. Ikalawang tip, iwasan ang maalat na pagkain sa hapunan. Ang asin ay nagiging dahilan para mag-ipon ng tubig ang katawan. Kapag humiga ka na sa gabi, nagsisimulang ilabas ng katawan ang sobrang tubig na iyon, kaya madalas kang naiihi. Bawasan ang maalat na sabaw, tuyo, at instant noodles sa hapunan. Sa halip, piliin ang gulay, kaunting brown rice, at nilaga o inihaw na pagkain. Magpapasalamat sa iyo ang iyong mga kidneys, at mas gaganda ang tulog mo. 3. Ikatlong tip, itaas ang iyong mga paa bago matulog. Maaring simple lang ito,
pero napaka-epektibo. Sa buong maghapon, naiipon ang likido sa mga paa at binti. Kapag humiga ka na, bumabalik ang likidong iyon sa dugo na nagpaparami ng ihi. Kaya bago matulog, humiga at itaas ang mga paa sa unan ng 1-0, 15 minuto. Makakatulong ito para mailipat ang likido ng mas maaga, kaya mas mababawasan ang paggising sa gabi. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, ay comment ang I'll try that tonight sa ibaba. Ika-4 na tip, panatilihing malamig at tahimik ang kwarto. Bakit ito mahalaga? Dahil ang temperatura ng katawan ay may malaking epekto sa iyong sleep hormones. Ayon sa pag-aaral ng Sleep Foundation, ang ideal na temperatura para sa mahimbing na tulog ay 18, 22 degrees C. Kapag masyadong mainit ang kwarto, nahihirapan ang katawan mong lumamig, kaya mas madalas kang magising, na nagiging trigger din ng pag-ihi. Gumamit ng maliit na ventilador, buksan ang bintana, o gumamit ng magaan at humihingang bedsheet, malaking tulong ito. 5 tip, bantayan ang pag-inom ng kape at alak. Ang kape at alak ay parehong diuretics, ibig sabihin, pinapadami nila ang ihi. Kahit isang tasa lang ng kape o tsa pagkatapos ng tanghalian, ay maaring makaapekto sa iyong tulog pagdating ng gabi. Kung mahilig ka sa kape, uminom lang sa umaga, hindi na pagkatapos ng 2 AM. Sa gabi, herbal tea tulad ng chamomile o luya ang mas magandang alternatibo. 6 susunod, panatilihin ang paggalaw ng katawan. Ang magaan na pisikal na aktibidad sa araw ay tumutulong para mas maayos ang hormone regulation sa gabi. Isang maikling lakad sa umaga, ilang stretching, o pag-alaga ng halaman ay nakatutulong upang umayos ang sirkulasyon ng dugo at bawasan ang pag-ipon ng likido. Ayon sa Journal of Gerontology, ang mga senior na gumagalaw ng kahit 30 minuto bawat araw ay mas kaunti ang paggising sa gabi at mas maganda ang kontrol sa pag-ihi. Naglalakad ka ba araw-araw o may magaan kang ehersisyo? I-comment ang yes, I move, kung o not yet, kung plano mo palang simulan. 7 Isa pang simpleng tip, panatilihing mainit ang mga paa. Ang malalamig na paa ay nagpapadala ng senyales sa pantog na tila kailangang umihi. Kaya magsuot ng manipis na medyas kapag natutulog, lalo na kung mahina ang sirkulasyon mo. Simpleng bagay, pero maraming senior ang nagsasabing nabawasan ang pag-ihi sa gabi dahil dito. 8 At panghuli, suriin ang iyong mga gamot. Ang ilang gamot para sa alta presyon o sa puso ay maaring magpataas ng paggawa ng ihi. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa oras ng pag-inom. Minsan, kung inumin mo ang gamot sa umaga sa halip na sa gabi, mas mahaba at tuloy-tuloy ang iyong tulog. Kung may natutunan kang bagong tip ngayon na plano mong subukan, ay comment ang I learned something new sa ibaba. Tandaan, mga senior, ang malusog na buhay ay hindi laging galing sa malalaking pagbabago. Ito ay mula sa mga maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang araw-araw. Ang bawang, mabubuting gawi, at maingat na routine ay magkasamang nagpapanatili sa balanse ng katawan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talaga sa iyong kalusugan. Kaya siguraduhing nakasubscribe ka na sa Gintong Sustansya at pindutin ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang aming lingguhang aral sa kalusugan para sa mga senior. Sa susunod at huling bahagi, bibigyan kita ng mabilis na buod at mga salitang magpapalakas ng loob mo na magsimula ngayong gabi. Kaya huwag ka munang aalis, manatili hanggang sa dulo. Sage, mga senior, tapusin na natin ito. Ngayong gabi, natutunan ninyo na ang paulit-ulit na pagising para umihi ay hindi lamang bahagi ng pagtanda. Ito ay isang bagay na maaari nating kontrolin at mapabuti. Nalaman ninyo rin na ang kalikasan mismo ang nagbigay sa atin ng mga makapangyarihang solusyon. At isa sa pinakamabisang ito ay ang bawang. Simpleng sangkap lang, mura, madaling makita sa kusina, pero punang sustansyang tumutulong sa ating mga bato, nagpapakalma sa pantog, at tumutulong sa ating katawan na makatulog ng mahimbing muli. Balikan natin ang mga natutunan natin ngayong gabi. Ang unang uri ng bawang, hilaw na bawang. Ito ay tumutulong magbalanse ng tungkulin ng kidney, lumalaban sa pamamaga,
at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Ito ang pinakamatapang na uri, isang pirasong dinikdik na bawang, inumin kasama ng maligamgam na tubig bago matulog. Ang ikalawa, aged black garlic o itinunaw na itim na bawang. Ito ay nagpoprotekta sa ating mga bato, nagpapabuti ng sirkulasyon, at tumutulong sa katawan na mag-relax para sa mas malalim na tulog. Banayad ito sa tiyan at pun ng antioxidants. 1 o 2 piraso pagkatapos ng hapunan ay sapat na para maramdaman ang epekto. At ang ikatlo, ang garlic honey mix. Isang matamis at natural na kombinasyon na tumutulong sa katawan gumawa ng melatonin, nagpapakalma ng nerbiyos, at nagbabalanse ng pag-ihi sa gabi. 1 kutsarita lamang bago matulog ay makatutulong para maging payapa muli ang iyong gabi. Ngayon, isipin ninyo mga senior, ano kayang pakiramdam ang makatulog ng tuloy-tuloy buong gabi? Wala nang pagising kada oras, wala nang lamig ng sahig, wala nang putol-putol na pahinga. Gigising ka kinabukasan na presko, masigla, at handang harapin ang bagong araw. Yan ang hatid ng tamang tulog, isang mas magandang buhay, gabi-gabi. At tandaan, mas magiging epektibo ang mga natural na lunas na ito kapag sinabayan ng mga simpleng gawi na napag-usapan natin. Uminom ng mas kaunting tubig 2 oras bago matulog. Bawasan ang alat sa hapunan. Itaas ang mga paa bago matulog. Maglakad o gumalaw ng bahagya sa araw-araw. At panatilihing malamig at tahimik ang silid tulugan. Kung isa man lang sa mga ito ay sisimulan mong gawin mamayang gabi, i-type sa comments, "Magsisimula ako ngayong gabi." Tingnan natin kung sino ang mga handa ng alagaan ang kanilang kalusugan. At kung may natutunan kang bago sa video na ito, kahit isang simpleng kaalaman lang, pakibigyan ito ng thumbs up ngayon din. Malaking tulong yan para mas marami pang senior ang makakita ng mensaheng ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod naming health tips. Mga praktikal at siyentipikong payo para sa ating mga mahal na Pilipinong senior. Bago ka umalis, sabihin mo naman, saan ka nanonood ngayon? Gusto kong basahin ang mga komento ninyong galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mula Manila, Cebu, Davao, Baguio, at pati na rin sa ating mga kababayang nasa abroad. I-type mo ang pangalan ng iyong lungsod o probinsya sa ibaba. Tingnan natin kung gaano nakalawak ang pamilya ng Gintong Sustansya. Ngayon, gusto kong iwan sa inyo ang isang paalala. Ang pagtanda ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. At ang pag-alaga sa sarili ngayon, kahit sa maliliit na paraan, ay isang uri ng pagmamahal para sa iyong sarili at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya mga senior, simulan ninyo ngayong gabi. 1 pirasong bawang, isang malusog na gawi, isang mahimbing na gabi sa bawat araw. Ito ang Gintong Sustansya. Ang inyong kaagapay sa gintong kalusugan, mahabang buhay, at mahimbing na tulog. Maraming salamat sa panonood. Manatiling malusog, manatiling matatag, at naway bawat gabi ay maghatid sa inyo ng kapayapaan, ginhawa, at bagong lakas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-type sa comments, Gintong Sustansya Family. Alam kong nanood ka hanggang dulo. At tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, ngunit ang karunungan ang susi.